Okay, good morning. Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. So muli po, nandito na naman po yung lingkod, Epifanio Labrador. Ito po sa ating programang Reaction Movie Rad ako. Okay, eto na. No, pag-usapan po natin yung kinakatakutan po ng magkakapatid na Sara o ng pamilyang Duterte. Kasi kung maalala po ninyo, nung naging Pangulo po si Rodrigo Roa Duterte ng ating bansa, naalala ninyo, gustong-gusto pong pabuksan ni Dick Gordon o dating Senador Richard Dick Gordon yung salin po ni Rodrigo Roa Duterte. So anong ginawa ni Rodrigo Roa Duterte? Para hindi po mabuksan, malaman yung tunay na nilalaman ng kanilang mga bank account. In-appoint po niya si Martires, yung dating ombudsman na pinalitan po ni Boyeng Rimulya, para nang sa ganon maprotektahan po yung kanilang salin at hindi makita ng kanilang mga supporter ng mga DDS. Para nang sa ganon manatili sa mga Duterte yung suporta ng mga DDS. Diba? So anong ginawa niya? In-appoint niya si Martires at agad po na naglabas ng order o ng isang utos si Martires na gumawa siya ng isang batas na hindi pwede na silipin yung salin ng mga politiko. Na samantalang ang original naman talaga, kinakailangan na makita, malaman ng taong bayan yung nilalaman ng salin ng lahat ng politiko nang sa ganon matukoy kung ito ba ay nagnanakaw sa pera ng taong bayan o hindi. Kung ang kanya bang kayamanan ay bumabatay ba sa kanyang sinisweldo every month bilang isang pangulo, bilang isang mayor, bilang isang congressman. Pero binago po ito ni Rodrigo Roa Duterte sa pamamagitan po ng kanyang pag-appoint kay Martires bilang ombudsman. So ngayon, nung nabago na po ito dahil may order na, wala pong nagawa si Richard Dick Gordon na chairman ng Blue Ribbon Committee noon. So wala siyang nagawa kasi unang-una hindi naman siyang pangulo, hindi rin siya vice presidente, hindi rin siya Senate President, no? So nangyari hanggang sa magretiro itong si Duterte hindi po pwedeng mabuksan yung kanilang salin. 'Di ba? Kasi protektado po sila ni Martires na inappoint niya bilang ombudsman. So, kung maalala ninyo, nung natuklasan po ng Kamara o ng Quadcom yung katiwalian ni Sara Duterte, hirap na hirap po sila na buksan yung salin ni Sara Duterte. Bakit? Protektado po sila ni Martires na inappoint nila. So, sa madaling salita, dahil protektado sila ng utos o binabang utos ng ombudsman na bawal buksan yung salin ng lahat ng politiko na kung saan yan po ang naging napakinabangan po ng lahat ng kurap ng mga panahon na yon. No, kasi bawal nga bawal buksan yung salin, hindi pwedeng buksan kasi nga 'di ba utos ng ombudsman. So maraming nakinabang, lalong-lalo na diyan si Jinggoy at yung iba pang mga magnanakaw na politiko. So napakinabangan po yan ng mga Judas, mga Barabas, mga buhaya, mga sawa, mga ahas, lahat-lahat na ng mga kurap na politiko. Napakinabangan po nila yan. Naging protection po nila yan. Para po hindi malaman ng mga ng taong bayan kung gaano nakalaki yung kanilang nahahakot na pera mula po sa taong bayan. So ngayon, dahil nga po sa iba na ang ombudsman, ito na yung magiging bangungot po sa buhay nitong mga Duterte. At ito na rin yung time, ito na rin yung panahon para magising po ang taong bayan sa likod ng mga kasinungalingan, kadramahan ng mga Duterte. Tingnan nyo ha, pag nailabas na po, naipakita na po, kasi binaliktad po ngayon o nagbaba na ng utos si Rimulya na baliktarin yung naging memorandum o yung utos ni Martires noon na bawal. Ngayon ay pwede na para maging transparent, para makita po ng taong bayan. Kasi sabi ni Rimulya lahat pati si PBBM, pati siya lahat. Sabi niya para walang masabi ang taong bayan lahat, pati ako.
Dapat makita yung nilalaman po ng aking salin. So ibig sabihin, hindi lang po siya yung magpapakita, kundi yan po ay iaano po mismo ng lahat ng bangko. Hindi po yan pwedeng maloko, hindi po yan pwedeng dayain dahil yan po ay naka-record sa lahat ng bangko. Hindi pwedeng utusan ng bangko, hindi pwede kasi private po yan sila. Hindi po sila pwedeng impluwensyahan kahit sino. Kaya nga po takot na takot yung mga Duterte na mabuksan yung salin nila kasi kahit sila hindi nila pwedeng utusan, hindi nila pwedeng takutin, hindi nila pwedeng ano ng bangko dahil wala pong kahit sino ang pwedeng dahil yan po ay computerized at yan po ay naka-record, hindi lang po sa iisang opisina. Pag yan ay nalagay doon, national na po yan, naka-ano na po yan, naka-register dyan sa lahat ng ano. So hindi pwedeng baguhin, hindi pwedeng iba yung doon, iba yung dito, iisa lang po ang kalalabasan yan. So ito na, kapag nabuksan po yung salin ni Sara, ni Paulo, dito na po mabubuksan yung kaisipan o dito na po mamumulat sa katotohanan itong mga DDS kung paano at ilang taon silang niloko ng mga Duterte. So napakaganda. Ito, dito na magkakaalaman kasi kaya nga po nagpupumiglas si Sara Kaya ayaw ni Sara na ma-impeach kasi isa din po yan. Kapag siya ay na-impeach, mapipwersa po sila na buksan yung kanilang salin. 'Di ba? Kapag na-impeach. Kaya nga po pinigilan niya, ginamit niya yung sila Escudero, ginamit niya sila yung Duterte Black. So akala niya magwawagi siya at hindi na matutuloy na makita pa yung kanilang salin kasi na-influensya niya. Doon siya nagkamali. Dahil katulad ng nangyari sa ama niya, kung paanong sinadya ng Diyos, pinahintulot ng Diyos na maparusahan si Rodrigo Roa Duterte, managot sa kanyang mga kasalanan, sa kanyang pagsisinungaling, sa kanyang pandaraya, sa kanyang pagka-traidor sa ating bansa. Ganoon din po ang mangyayari dito kay Sara o sa mga Duterte na matagal na niloloko yung mga DDS. So ngayon, pag nakita po na may laman na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon, trilyon-trilyon yung pera o yung bank account ng mga Duterte, tapos ang mga Duterte. Tapos, lalo nang una, hindi sila negosyante. At kahit pa 30 years, 50 years sila na maglingkod sa taong bayan bilang mayor, bilang congressman, hindi po aabot dapat sa 1 bilyon yung kanilang salin. Dahil hindi naman sila negosyante. Kapag yan umabot ng 3 bilyon, 4 na bilyon, pasok na po sila. At pwede na po silang kasuhan. Bakit? Buti sana kung katulad sila ni Chavit Singson. Si Chavit bago naging politiko, matagal ng negosyante. So may rason. Pwedeng mahirapan na panagutin. Pero itong mga Duterte, kailan lang naman yumaman yung mga yan? Nung sila'y pumasok na sa politika. Lalo na si Sara. 'Di ba? Na kung saan every year, balita ko, meron siyang confidential fund na nakukuha mahigit 600 million. Tanong, saan ba napunta yon? Kapag yun ay pinasok ni Sara Duterte sa bangko na nakapangalan sa kanya, yari siya. Ibig sabihin, yung confidential simula nang siya ay naging mayor, binulsa lang niya, malaking pananagutan po yun sa tao. Ibig sabihin, matagal niyang niloloko, o matagal na nilang dinloloko, dinadaya, dinadramahan lamang yung mga taga Davao. So, yan po ang kinakatakutan ng mga Duterte. Kaya sigurado po ako, mga minamahal ko mga kababayan, na gagawa po ng kaguluhan itong mga Duterte ito para po hadlangan yan. Dahil yan po ang kinakatakutan talaga nila na makita ang katotohanan sa likod ng kanilang mga kasinungalingan at sigurado kung matatakot sila. Dahil siguradong baka sa 100% ng mga DDS supporters nila, baka 10% na lang ang maiwan sa kanila. Mga bayaran pa. Diba? So, pasensyahan kasi talagang gumagawa po ng paraan ang Diyos. Biro nyo masasabi ko talagang ang Diyos ang gumagawa ng paraan. Biro nyo, kinasuhan ni Baste, kinasuhan ni Paulo, hinarang ni Amy. Kita nyo, kapag kalooban pala talaga ng Diyos, kahit anong hadlang, kahit anong gawin nila, talagang, di ba? Wala yung pinagkaiba kahit anong paninira nila kay PBBM. Biro mo, sa kakasira nila, mas lalong tumataas yung ratings ni PBBM. Habang pababa naman ng pababa, itong si Sara Duterte sa kanyang ratings na laging naninira. Diba? Ito yung sinasabi ko sa inyo, na hindi magwawagi ang kasamaan. Kaya isa lang din ang masasabi ko, nasa sa inyo yan. Kami, mga
maka PBBM, naghihintay lang kami sa hudyat ng aming Pangulo. Pag sinabi namin mahal na Pangulo, patulan nyo na yung mga DDS, wala kami, no choice kami, kundi patulan talaga kayo. 'Di ba? Tandaan ninyo, mas marami kami sa inyo. At mas malakas kami kaysa sa inyo. Dahil unang-una, pag kami nagrally, may escort kami ng mga pulis at mga militar. Kayo, anong escort ninyo? Tulad ng sinabi ko, escort nyo, Abu Sayyaf, MILF, puro mga puro mga kapwa nyo kapwa mga siraulo 'di ba? Oh. So, huwag kayong mag-umasta na para bagang iniisip nyo, pababayaan lang namin si PBBM. No. Hindi namin pababayaan ang aming mahal na Pangulo. No? So, kaya good luck na lang. Good luck na lang sa inyo, mga Duterte. At mukhang ito na yung katapusan ninyo. Ha? Sabi ko sa inyo darating din yung katapusan ninyo. Kaya sa mga didilis, pasensyahan tayo. 'Di ba? Kaya sa mga PBBM supporters, magdiwang na po tayo at matatapos na po ang panloloko, katarantaduhan, pagdadrama ni Sara Duterte o ng mga Duterte. Dahil mabubuking na po sila sa pamamagitan lamang po ng salin. 'Di ba? Diyan mabubuking na sila, 'di ba? So muli po, tulad po rin sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inabayan, mabuhay po ang pamahal sa ating inabayan. Maraming salamat po.